Krusada News. Ang complaint lang before was due to smell coming from yung figure ng tubig, which is expanding kung titingnan mo sa taas. Kasi yung bubong are apparent na talagang nag-expand. In fact, hindi ko kasi alam ang declaration ng lugar kung sila ay industrial zone or agricultural zone or a combination. Or kung meron mang ganon, ay aware ang community na ganon yung mangyayari dyan sa lugar dyan. Right. And point lang naman dito is that paano na-involve ang mga communities, ang mga tao with this development. Yun siguro yung una. If sabihin nating conflict, kung mayroong mga tamang pamamaraan, public hearing kaya, ang community ay may karapatan because they're the one leading doon sa lugar. So yung mga companies, of course, mga staff lang nila doon. So hindi nila ramdam yung effect. Kasi dapat maging maging maliwanag sa atin ang development at yung possible impact nito sa health at saka sa environment. Hindi naman pwedeng paghiwa-hiwalayin yun Dapat magkakasama yon, working together, kasi lahat dapat happy. Hindi lang isang grupo ang happy, but everyone should be. So yun yung pananaw ko na nangyari dito. Wala namang kinahinatnan. Even ang barangay captain and even yung city leader nung Taluban were saying na hindi din naman na-comply. So may problema talaga dito somewhere. For example, di ba, before ka naman mag-proceed sa mga ganyan, mayroong environmental certificate or ECC tinatawag, clearance certificate. Nakalagay yan sa harap nila, ang number, kung kailan, di ba, nandun ang mga details niyan So, I just don't know kung this were followed. Kasi, kung may ECC, ibig sabihin, meron nyo tamang pamamaraan kung paano nila i-address kung may mga problem. Yung mitigating measures na tinatawag. And kung may ganoon, ibig sabihin may monitoring. And kung may monitoring, kung may mga ganyang pangyayari, so paano ina-address? Krusada News.
That is very clear. And I suppose LGU and DENR ang responsible dito. So, ang aking tingin ay dapat matingnan ito masuri. Dahil nung dumating ang point na kanina ay pumayag na dumaan ang kuryente doon sa amin dahil papasok itong poultry on our side, na it took that very long din, kasi hanggang ngayon hindi pa rin nakakabitan yung community. Yung sa amin, parang 2 weeks or early of January na lagyan after almost a year or two of waiting sa Socoteco. It took that very long kasi nakakapagtaka din gawa ng ang mga community naman doon ay nagbabayad naman ng tax. I mean, they are part of the community ng Tupi that Socoteco were saying na mararating naman nila, pero kailan pa lang mararating kung hindi naman magrereklamo ang tao. And this is similar doon sa mga nangyayari diyan sa environment dahil doon sa amoy ng poultry at piggery. So, very fortunate na nakauwi ako and kita ko yung situation, and I said, kailangan kikilos. And then I organized the community, and they're very cooperative naman yung mga community. Siguro kailangan lang ng someone to organize them, although hindi pa ganun fully organized. But the thing is, I'm thankful with the mga sabihin nating like Menro na nag-action naman agad. So when we complained, I wrote a letter while on my way to City Enro, sending agad din yung letter. And parang a week after that or two, nag-respond naman kaagad ang Menro Tupi. So the complaint is about this smell. I guess pareho, amoy noong baboy na dumi ng baboy and yung dumi ng manok. And the Doc, result for that, doon sa area, Doc, may supposedly kasi nakapaskil yung kanilang ECC. Meron yung nakapaskil na meron silang ECC. Meron ba kayo nakita doon Yes. sa poultry farm at saka doon sa piggery farm? ang nakita ko doon sa sa poultry, if I check my record right, I posted that picture
picture ang nakalagay. I'm checking it now. Doon sa harap sa poultry, mayroong nakalagay na number eh. I'm checking if mayroon yon. Kaya lang doon sa figure, hindi ako nakalapit doon. Hindi ka sure Hindi kung na ako meron. nakapunta doon. Oo, hindi ako sure kung meron. Pero I suppose meron yon kasi batas yun eh. Oo. So, ito yata yung mayroon akong na-send before na save just for record kung ano nakalagay doon sa ECC. I'm trying to check it now. Medyo marami yung files. Sige lang, Doc. I-send So, mo na lang sa akin yan. Send mo na lang sa akin. Sige, Tapos, i-follow up ko lang. And then, ano yung panawagan mo doon sa sa management ng poultry farm at saka ng piggery farm? Para mapaabot din natin sa kanila sa pamamagitan nitong social media at ganoon na rin sa mainstream media, no? Most likely, makarating talaga ito sa kanila. Ang problemang yan, parang recurring na mawala, magbabalik na naman. So, ano yung panawagan natin doon sa mga papasalamat ako merong ganitong radio program, isang pamamaraan na pwede nating ilahad, and I'm now sharing yung sentiments namin kasi lalo na yung mga community kasi sila talaga yung naandoon, sila yung nakakaamoy, sila yung nakakakita ng maraming langaw pag season. Hindi naman everyday yon, mayroong season. And therefore, kung mayroong season, ang complaint is, ano ba ang dapat gagawin? Kasi sa business na yan, dapat alam nila yung technical side. I mean, alam nila paano isasagawa yung business na hindi makakasagabal sa mga tao, sa pamumuhay, sa kalusugan. I guess that should be very clear. So yun yung panawagan ko na with the action of Menro Tupi na napuntahan na nila both yung QPIG at saka yung sa poultry, nakausap supposedly nakausap na yung management. May picture din kasi silang sinend na nag-conduct nga sila, no, just to show evidence na talagang nag-address in fairness ang munisipyo. And during that time, kasama ang city leader at saka mayroong representation din yata ang barangay captain sa Cablon. So, ang panawagan natin ay sana hindi ito parang initial compliance, no? But we should be full compliance. And working together, kasi hindi pa ako nakakagawa ng letter sa DNR, although naka-message na ako sa kanila and they provided me the way to communicate the letter. Hindi ko pa lang nagagawa kasi balik UTL din na ako. Doc, pwede na dito. Ipanawagan mo na rito para yung message nila ipaabot na lang natin through social media. Pwede na rin dito. And this is now what I am doing. Nananawagan nga ako na itong mga nasimulang action, parang second step, yung first step yung ginawa namin ng community, ang second step ay yung ginawa ng Menro. Siguro ang third ay yung checking nila kung sumunod doon sa kanilang pinag-usapan. Base kasi doon sa naging response ng current member ng TUPI, napuntahan na nga nila at nasabihan na, pero hindi ko lang nakuha kasi yung detalye, ano ang naging agreement nila. Ang dapat magiging laman ng mga agreement na to is to, like for example, for QPIG, dapat balikan nila yung napag-usapan noong 2021 or 2022 with barangay captain and city leader. Kung ano na ang nangyari doon. Dahil sabi nila doon, i-address niyo, pero pabalik-balik pa din naman ang amoy. And now here comes, ito nga, poultry, nananawagan tayo dito over the radio
na kumilos sana ang industry na ito. Hindi ko ma-recall yung pangalan noong poultry farm. Dahil sila naman ay mayroong approved ECC. And alam naman natin ano ba ang kabuuan, ano bang nasa loob ng ECC. I hope the radio program can provide or educate the public regarding what ECC means. Ano ba itong instrument na ito? Kasi this is compliance. No? Compliance ito. Kaya nga yung letter E is environment. And when we say environment, yun yung palibot natin. And pag sinabi natin palibot, may relation dito sa ating health. And kung mayroong industry at yan ay zone na yan ay industrial, although agricultural, I don't know kung pinagsama yan, at mayroong ang pagtipunan, pakulang ang mga tao, doon dapat nakalahad. Nakalagahad doon ano yung business. At nakalagad doon na kung ito yung business, ano yung mga possible impact sa tao at environment. At kung may mga impact ito, nakalagay doon, ano yung mga mitigating measure para makontrol or mabawasan or mawala yung possible impact. Kasi ang kinahinat na nito, oo nga sila ay nagbi-business, sila ay nagbabayad ng tax, pero yung magiging impact nito is a long run. Diba? Matagal din siya eh. Pag kung summer siya, ang sinasabi ng mga tao ay malangaw. Kapag ka naman daw tag-ulan, parang maamoy, saan ka pupunta doon? This has to be siguro dapat nga mayroon ding science din dito na tinitingnan ano nga ba talaga in everyday. Kasi ang alam ko naman ng DENR, mayroon silang monitoring ng air quality. Mayroon yung ganyan ng DENR. And that's science. Ang mga observations or responses ng mga tao, pwedeng basis yon. And that's also science. No? Mga primary data that can support na talagang mayroong amoy at mayroong langaw. Yung mga pictures were also do. Punta naman dito sa aking panawagan is not to stop. No, we're not against development. What we're trying to show here sa panawagan na ito ay sundin natin ano ba yung nakalagay sa alituntunin, sa batas, sa policy, para happy-happy, win-win, baga kung tutusin. So, yun yung panawagan ko na sana naman ay maaksyonan, masundan, masolusyonan, at ang mga tao ay mabigyan halaga, maibalita sa kanila kung ano ang mga nangyayari. Minsan kasi dahil sa kahirapan, kakulangan, ang mga tao ay parang pinagkakasya na lamang nila kung ano ang meron. At tinitiis kung ito may mabaho o ano. Kaya lang in the long run, ang health kasi natin hindi mawawalan. It's very important. This is sabihin natin injustice. So yun yung panawagan ko. Tulungan nawa kami ng kinauukulan na mabigyang pansin ito. Kasi baka ito'y isa lamang sa napakaraming mga industrial zones sa South Cotabato. So, Dok, ipanawagan na rin natin na mabigyan tayo ng kopya ng ECC para sa update tayo kung ano yung mga nakalagay doon at saka may basis tayo for monitoring. Tama yon, tama. Ang DENR, and I suppose kasi meron nga tayong devolution nga ng mga ng gobyerno, I suppose ang LG din ay may kopya. Supposedly. Supposedly meron yan siya. So pwedeng balikan, pwedeng i-check yung mga yon at doon magpasimula. Tingnan din noong yan ay na-establish ano yung naging desisyon na para yan ay maging industrial zone at kung ang mga tao ay nasabihan. Kasi alam ko, parte yan, bahagi yan
ng development. Kasi kailangan natin maging fair, no? Kailangan natin maging equal. Siyempre, yung mga industries na yan, nakikinabang naman yung iba kasi in terms of employment, tiyak naman na meron naman silang siniprovide, no? Mga na tao dyan, baka dyan nagtatrabaho. So, siyempre, dahil yan ay out of need, ano? Ang alam din naman natin na ang karne ng baboy, ang itlog ng manok, ay kailangan yan. Ang aking pinag-uusapan dito ay yung pamamaraan. Dapat naman ay sundin kung ano yung nakalagay sa batas. Kung kailangan na may magsagawa sila ng measures para mabawasan. At bigyan ko kayo ng halimbawa, ang mga halaman like kahoy or strip of trees around the periphery, boundary ng mga farms, isang pamamaraan yan, no? to control yung flow ng hangin. Sana sila din ay mayroong mga ganong measures. Ang alam ko rin, meron ding science doon sa paano mo i-manage yung dumi. Paano siya mababawasan yung amoy. Merong mga pagsusuri na halimbawa yung coconut wire dust na ilalagay nila doon sa babuyan para yung ihi ay ma-absorb noon, nababawasan ng amoy o di kaya mga charcoal. Pero siyempre kung large scale na ito, I suppose mayroong measures yan na dapat nag-i-spend sila dyan ng amount. Ayokong sabihin na kaya nila yun yung inaalis dahil sa cost of addressing measures. I guess unfair yon, no? So kumikita sila pero yung impact sa society, sa community, paano naman kaya yun? Paano namang liyata naman, wala namang justice siguro sa ganun, no? Kaya through this radio program, I am sharing this sentiment in behalf of the community noong Sitio Taluban and yung mga other people in the area. Kasi yung amoy can reach to as far as siguro doon sa mismo sa proper, sa town, sa city proper. Kung yung sa ang sinasabi nila doon daw sa putok ay na-address, bakit naman doon sa yung putok hill, no, yung surrounding doon sa purok na yon. Pero hindi kasi even doon sa Tupi proper na amoy ko yun I am witness to that kasi taga riyan naman ako. Siyempre hindi ganun ang tindi. Mas matindi pag malapit ka doon sa area nila. But again, this is just air. What about water?